Minsan, may mga kwentong hindi mo gugustuhing marinig sa dilim kasi kapag alam mo na, hindi mo na kayang bumalik sa dati mong mundo. Gaya ng kwento ni Elmer, isang batang ulila na kahit ang hangin sa baryo nila, parang may lihim na itinatago laban sa kanya. 14 lang siya nang tuluyang mabaon sa isang gabi ng takot at hiwaga gabi na magpapalit ng kapalaran niya habang buhay. Lumaki si Elmer sa gilid ng sapa, sa isang maliit na kubo na halos gumuho na sa kalumaan. Wala na siyang magulang, iniwan siya ng ama noong sanggol pa lang, at inilibing naman ng bagyo ang ina niya 5 taon na ang nakakalipas. Simula noon, parang siya na rin ang sariling magulang, tagaluto, at tagabantay sa sarili. Pero kahit sanay na siya sa gutom, sa dilim, at sa katahimikan, iba ang katahimikan ng lugar nila tuwing hating gabi. Iba yung parang mabigat ang hangin, yung parang may mga matang nakatingin mula sa kakahuyan. May isa lang siyang matalik na kaibigan, si Pilo, anak ng tindera sa palengke. Kung hindi dahil kay Pilo, marahil nabaliw na si Elmer sa lungkot. Lagi silang magkasama sa panghuhuli ng isda at sa pagbebenta ng kahoy para may pambili man lang ng bigas. Minsan, nagbibiro si Pilo na mag-aaswang na lang sila para may makain araw-araw, at tawa lang ang balik ni Elmer, pero sa loob-loob niya, parang ayaw na niyang banggitin ang salitang iyon. Kasi sa baryo nila parang hindi biro ang mga ganong salita. Isang dapit hapon, habang nangingisda sila sa sapa, napansin ni Elmer na kakaiba ang agos ng tubig, parang umaatras kahit walang hangin, parang hinahatak ng kung anong hindi nakikita. Doon din niya unang nakita ang 2 maliit na ahas na kulay pilak, magkayakap, umiikot sa isang bato sa gitna ng sapa. Hindi siya sigurado kung bakit, pero parang may malamig na kamay na humawak sa batok niya. Ang sabi ng matatanda, kapag nakita mo ang kambal na banakon, wag na wag mo silang gagalawin. Pero sa araw na yon may boses sa isip ni Elmer na paulit-ulit na nagsabi, kunin mo sila. Kinagabihan, naglakad siya pauwi mag-isa. Tahimik ang paligid, tanging huni lang ng kuliglig ang kasama niya. Pero habang papalapit sa kubo, napansin niyang bukas ang pinto, sigurado siyang isinara niya ito bago umalis. Sa sulok ng dilim may kumakaluskos. Paglapit niya, wala namang tao. Pero sa ilalim ng banig may maliit na supot na basa, at sa loob nito gumagalaw. Kinabukasan, parang walang nangyari. Nagtulungan sila ni Pilo sa palengke, nagbibiruan, at kumain ng kanin at tinapa sa gilid ng kalsada. Pero kahit anong tawa nila, naiwan sa isip ni Elmer yung malamig na dampi ng supot na yon sa kamay niya kagabi. Lalong hindi siya mapakali nang makitang wala na ito pag-uwi niya. Nibakas ng basang sahig, wala na. Lumipas ang ilang araw, nagsimula ang mga kakaibang bagay. Madalas niyang maramdaman na may sumusunod sa kanya sa likod ng kubo, pero kapag lilingon siya, hangin lang ang sumasalubong. May mga alagang manok sa kapitbahay na biglang nawawala, at sa tuwing may nawawala, laging may 2 marka sa lupa na parang mga pilak na guhit. Si Pilo, na laging may halong biro ang lahat, nagsimulang magtanong kung may tinatago ba si Elmer. Pero paano niya ipapaliwanag na kahit siya, hindi niya alam kung anong pinasok niya? Isang gabi, habang malakas ang ulan at kumukulog, nagising si Elmer sa tunog ng 2 tinig sa ilalim ng sahig. Maliit pero malinaw, parang mga bata na nagbubulungan. At sa pagitan ng mga kidlat, nakita niya sa siwang ng sahig ang 2 matang kumikislap pilak na pilak. Hindi pa niya alam kung ito ba'y sumpa o kaligtasan. Pero ang alam niya, simula ng araw na kinuha niya ang kambal na banakon, hindi na siya kailanman mag-iisa. Lumaki si Elmer sa baryong halos nakalimutan na ng panahon. Ang kalsada papasok dito ay lupa lang, at kapag umulan, parang ilog ng putik. Wala siyang ibang kamag-anak na dumadalaw kahit minsan. Ang sabi ng mga matatanda, taga-ibang bayan daw ang kanyang ama, at hindi na bumalik mula nang dalhin ng sakit ang ina. Pero may mga bulong-bulungan din na ang ina ni Elmer ay hindi ordinaryong tao. Minsan, nahuhuli raw itong naglalakad sa gubat sa gitna ng gabi, kausap ang hangin, o nakaupo sa ilalim ng punong balete na parang may hinihintay.
Hindi ito pinapansin ni Elmer noon, pero ngayong mas marami na siyang nararanasang kakaiba, parang may saysay na ang mga kwento. Lalo na't napapansin niya kung paano siya tinitingnan ng ilan sa mga kapitbahay, yung tingin na parang nagtatago ng takot o lihim na galit. Kapag dadaan siya sa tindahan, biglang tatahimik ang mga nag-uusap. Minsan, naririnig niya pa ang salitang imana at huwag mo nang lapitan. Si Pilo lang ang nananatiling kakampi niya, pero nitong mga huling araw, kahit si Pilo ay tila nag-ingat na rin. Hindi na siya sumasama sa sapa tuwing hapon. Kapag tinatanong ni Elmer, puro dahilan lang, may inutos si nanay, may gawain sa bahay, may sakit daw siya. Ngunit sa mata ni Pilo, may halong pag-aalinlangan, na parang natatakot siya sa hindi niya masabi. Isang gabi, sa gitna ng katahimikan, may kumatok sa pinto ni Elmer. Mabagal, 3 beses lang. Pagbukas niya, isang matandang lalaking nakasuot ng lumang barong at may hawak na baston. Kilala niya ito sa pangalan lang, si Mang Igme, ang albularyo ng baryo. Madalang lumabas ito, at lalo pang madalang bumisita sa mga kabahayan. Elmer, mababa at paos na tinig ang bumungad. Kailangan nating mag-usap. Hindi ka naligtas. Hindi agad kumibo si Elmer. Bakit po? Pumasok si Mang Igme nang hindi hinihintay ang sagot. Umupo siya sa sahig, inilapag ang isang lumang bayong, at mula roon, inilabas ang isang bagay na nakabalot sa pulang tela. Pagkabukas, lumitaw ang isang maliit na mutya na kulay dagat, parang piraso ng kalangitan na kinulong sa bato. Ito, sabi ni Mang Igme, ay pag-aari ng ina mo. Itinago ko ito noong huling gabi bago siya kinuha ng bagyo o ng kung ano man talaga ang kumuha sa kanya. Hindi lang tubig ang pumatay sa kanya, Elmer. May umaaligid na aswang sa pamilyang ito noon pa man. Napasinghap si Elmer. Aswang. Hindi basta aswang, sagot ni Mang Igme. Isa itong matandang nilalang na marunong magbalat kayo. Maaaring anyong tao sa umaga, ngunit sa gabi, kayang sumanib sa hayop, sa ibon, o sa nilalang sa ilalim ng lupa. At mula nang kinuha mo ang kambal na banakon, lalo kang naging malinaw sa paningin niya. Gusto sanang magtanong ni Elmer kung paano nalaman ng matanda ang tungkol sa kambal na banakon, pero nanlamig ang kanyang batok. Hindi niya yon binanggit kanino man kahit kay Pilo. Paano nyo may mga mata ang gubat at ang tubig, bata, putol ni Mang Igme. At sa lahat ng oras, pinagmamasdan ka na niya. Itinulak ng matanda ang mutya sa kamay ni Elmer. Dalhin mo ito kahit saan ka magpunta. Proteksyon ito laban sa masama. Pero tandaan mo, hindi sapat ang proteksyon kung hindi mo alam gamitin. Noong una, ayaw tanggapin ni Elmer. Hindi ko kailangan yan. Hindi totoo ang sinasabi nyo. Siguro may nagbibiro lang o hindi biro ang pagkawala ng mga alagang hayop sa baryo. Hindi biro ang mga pilak na guhit sa lupa. At hindi biro na nakaririnig ka ng mga tinig sa ilalim ng sahig mo, mariing sagot ni Mang Igme. Tumahimik si Elmer. Kahit gusto niyang itanggi, totoo lahat ng sinabi. Pero ayaw niyang umamin na natatakot siya. Kinabukasan, hindi na niya nakita si Pilo. Ang sabi ng tindera, umalis daw ito kasama ang tiyuhin papuntang bayan. Walang sinabi kung kailan babalik. Naiwan si Elmer mag-isa sa kubo, kasama lang ang bigat ng mutya sa bulsa at ang mga tanong sa isip. Sa mga sumunod na gabi, dumalas ang kanyang panaginip, laging siya sa gilid ng isang lawa, nakatayo, hawak ang 2 pilak na ahas na parang magkapatid. Sa malayo, may anino ng isang babaeng nakaputi, mahaba ang buhok at walang mukha. Tuwing lalapit siya, biglang lalakas ang hampas ng tubig at magigising siya na pawis na pawis. Isang hapon, habang nag-igib ng tubig sa poso, lumapit ang isang batang babae na hindi niya kilala. Maputla, nakasuot ng lumang bestida, at may kakaibang liwanag ang mga mata. Alam mo ba kung sino ang naghihintay sa'yo? Tanong ng bata, parang pabulong. Hindi lahat ng tinataboy ng gubat ay masama at hindi lahat ng nasa baryo ay kaibigan mo. Bago siya makasagot, tumalikod ang bata at naglakad papasok sa makapal na halamanan.
Sinundan niya ito, pero pagdating niya sa kanto ng gubat, wala na. Tanging malakas na amoy ng dagat ang naiwan sa hangin, kahit napakalayo ng dagat mula sa baryo. Sa gabing iyon, bumalik si Mang Igme. Dinala niya si Elmer sa likod ng balete, sa isang maliit na hukay na tinakpan ng bato. Doon, may isang lumang kabibe na kulay itim. Ito ang kakambal ng mutya, paliwanag ng matanda. Sa oras ng panganib, kapag pinagdikit mo ang dalawa, makakakita ka ng mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Pero may kapalit daw, isang beses lang niya ito magagamit bago siya tuluyang mahila sa mundo ng mga nilalang na iyon. Bakit ako? Hindi ako bayani, protesta ni Elmer. Gusto ko lang mabuhay ng tahimik. Hindi mo na mababalik ang katahimikan, Elmer, sagot ni Mang Igme. Kapag kinuha mo ang kambal na banakon, tinanggap mo rin ang koneksyon sa mga nilalang ng dilim. At ngayon, ikaw lang ang makapipigil sa kanila. Yumiling si Elmer. Hindi. Hindi ako lalaban. Hindi ako mamamatay para sa mga kwentong hindi ko pinili. Hindi na kumibo si Mang Igme, pero sa mata nito, halatang alam niyang darating ang araw na wala ng ibang pagpipilian ang bata. Sa huling sandali ng gabing iyon, habang nakahiga si Elmer, naramdaman niyang may gumapang sa gilid ng banig. Maliit, malamig, at dumulas papunta sa ilalim ng kanyang braso. Nang tumingin siya, nakita niya ang dalawang pilak na ahas at sa kisam ng kubo, nakalawit ang dalawang kamay ng isang nilalang na hindi niya maaninag ang mukha. At bago siya makagalaw, narinig niya ang pamilyar na tinig ng kanyang ina, ngunit galing sa dilim. Anak, hindi ka na makakatakas. Hindi nakatulog si Elmer buong gabing iyon. Kahit ipikit niya ang mga mata, ramdam niya pa rin ang lamig ng balat ng kambal na banakon sa kanyang braso, at sa tuwing naiisip niya yung kamay na nakalawit mula sa kisami, nalalamig ang buong katawan niya. Pero higit sa lahat, mas mabigat sa dibdib niya ang tinig na narinig, boses ng kanyang ina. Wala na dapat iyon. 5 taon na mula nang ilibing siya, at kahit anong gusto niyang paniwalaan, alam ni Elmer na hindi iyon guni-guni lang. Kinabukasan, walang pumapasok sa isip niya kundi umalis. Lisanin ang baryo, dalhin ang mutya, at maghanap ng lugar na walang mga multo, walang aswang, walang hiwaga. Pero habang iniipon niya ang kaunting gamit, napahinto siya. Nasaan siya pupunta? Wala siyang pera. Wala siyang pamilya. At kung totoo nga ang sinabi ni Mang Igme, kahit saan siya magpunta, makikita pa rin siya ng nilalang na yon. Sa isip niya, bumabalik-balik ang mga tanong na hindi niya masagot. Kung buhay pa ang ina niya, bakit hindi siya nagpakita? Kung patay na, bakit naririnig pa niya ito? At kung lahat ng ito ay sumpa dahil sa kambal na banakon, bakit parang may bahagi ng puso niya na ayaw itong bitawan? Paglabas niya ng kubo, naramdaman niyang may mga matang sumusunod sa bawat galaw niya. Ang mga kapitbahay, kung hindi lumalayo, ay nagbubulungan. May isa pang matandang babae na dumura sa lupa nang dumaan siya. Noon, kinikimkim niya lang ang sakit ng pang-aalipusta, pero ngayon, mas ramdam niya yung hiwa sa loob, parang nilalamon siya ng isang galit na hindi niya alam kung para kanino. Gusto niyang pumunta kay Pilo para magtanong, para makahanap ng kaunting lakas mula sa kaibigan. Pero nang sumilip siya sa bahay nila, sarado lahat ng bintana. At sa may tarangkahan, nakasabit ang palaspas at mga bawang, parang babala para huwag siyang lumapit. Maghapon siyang naglakad sa paligid ng baryo para maghanap ng sagot. Sa kakahuyan, may mga anino siyang nakikitang dumadaan sa gilid ng paningin niya. Minsan, pakiramdam niya'y sinusundan siya ng 3 o 4 na pares ng paa, pero paglingon niya, mga tuod lang ng puno ang nandoon. Sa sapa, may narinig siyang parang huni ng ahas, mahaba, mababa, at parang tinatawag siya sa gitna ng tubig. Pilit niyang binaliwala, pero sa loob-loob niya, alam niyang may koneksyon iyon sa kambal na banakon. Pagsapit ng gabi, dumilim ang langit ng walang buwan. Hindi pa siya nakahiga nang makarinig siya ng ingay mula sa likod ng kubo. Mabigat, mabagal na yapak sa putik. Kinuha niya ang mutya sa bulsa, hinawakan ng mahigpit.
Nang sumilip siya sa siwang ng pinto, may nakita siyang aninong nakatayo sa gilid ng gubat. Mahaba ang buhok, payat ang katawan, at nakatungo. Hindi gumagalaw. Hindi rin naglalakad palayo. Parang naghihintay. Anak, muling tawag ng tinig ng kanyang ina, pero ngayon ay mas malinaw. Buksan mo, gusto lang kitang makita. Napasandal si Elmer sa dingding, pilit na pinipigil ang luha. Bahagi ng puso niya ay gustong sumunod. Gusto niyang makita ulit ang ina kahit imposible. Pero may isa pang bahagi, yung tinig ni Mang Igme sa isip niya na nagsasabing iyon ang bitad. Na ang kaunting kahinaan ay magiging daan para mahuli siya ng mas masamang bagay. Hindi siya kumilos hanggang sa umalis ang anino. Pero hindi siya nakatulog dahil alam niyang hindi iyon ang huli. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magpakita ang maliliit na banta. Sa umaga, may mga patay na ibon sa bubong ng kubo. Sa gabi, may kumakalampag sa ilalim ng sahig na parang may gustong makapasok. Isang beses, habang nag-igib sa poso, may lumabas na kamay mula sa tubig at hinila ang balde niya pababa, kamay na maputla at may mahahabang kuko. Muntik na siyang mahulog, pero sa isang iglap, parang may malamig na alon na dumaan sa gilid niya, at bigla na lang nawala ang kamay. Nang silipin niya ang balde, may nakasuksok na pilak na balat ng ahas sa loob. Hindi niya alam kung ito ba'y tulong o babala. Isang gabi, bumalik si Mang Igme. Pero ngayon, may kasama siyang isa pang nilalang, isang babae na hindi tao ang dating. Ang buhok nito ay parang gawa sa itim na tubig, at sa balat niya, kumikislap ang maliliit na bituin na parang gabi mismo ang nakakulapol sa kanya. Siya si Dalisay, pakilala ni Mang Igme. Isa siyang diwata ng ilog. Siya ang nagligtas sa iyo sa poso. Hindi kumibo si Elmer, pero ramdam niyang iba ang presensya ng diwata. Malamig pero hindi nakakatakot. Nang magsalita si Dalisay, malumanay ang boses, parang dumadaloy sa pandinig. Elmer, ikaw lang ang makakabasag sa tanikala ng sumpang ito. Pero hindi ka magiging handa kung patuloy mong tatakbuhan ang sarili mong dugo. Hindi ko pinili to, sagot ni Elmer halos pasigaw. Wala akong utang sa mga nilalang na yan. Gusto ko lang mabuhay, walang ginagambala. Pero ginagambala ka na nila, tugon ni Dalisay. At habang tumatanggi ka, mas lumalakas sila. Nag-abot siya ng isang maliit na sisidlan na gawa sa kabibe. Tubig mula sa pinakaloob ng ilog. Kapag ininom mo ito, makikita mo ang tunay na anyo ng iyong mga kalaban. Pero may kapalit, bawat paggamit nito, nawawala ang isang alaala mo. Natigilan si Elmer. Alaala. Sa gitna ng lahat ng nangyayari, iyon lang ang natitirang koneksyon niya sa ina. Kung mawawala pa yon, ano na lang ang matitira? Hindi ako handa, mahina niyang sagot. Walang handa sa oras ng panganib, ani Mang Igme. Pero darating ang gabi na wala ka ng ibang pagpipilian. At parang sagot sa sinabi ng matanda, biglang umihip ang malakas na hangin mula sa gubat. Sa dilim sa labas, may mga matang kumikislap, hindi lang isa o dalawa, kundi dose-dose ng peres. Mababa at mabangis ang tunog na pumuno sa paligid. Mga aninong gumagapang sa lupa, papalapit. Pinikit ni Elmer ang mga mata, at para bang mula sa ilalim ng lupa, narinig niya ang boses ng kambal na banakon sa kanyang isipan. Kinabukasan, parang iba na ang hangin sa buong baryo. Mainit ang araw pero may malamig na simoy na galing sa gubat, parang may kasamang bulong na hindi maintindihan. Kahit ang mga aso, hindi tumatahol, nakahiga lang sila, nakatanaw sa isang direksyon na para bang may nakikita silang hindi kaya makita ng tao. Habang nag-igib si Elmer sa poso, may narinig siyang kaluskos mula sa kakahuyan. Hindi malakas, pero sapat para huminto siya. Nang tumingin siya, may nakita siyang mga sanga na gumagalaw kahit walang hangin. Doon niya napansin, sa pagitan ng mga puno may nakatayo. Mahaba, payat at nakayuko, pero mas malaki kaysa sa tao. Ang balat ay maputla at tila may mga basag na parang tuyong putik. Nang maramdaman nitong tinitingnan siya ni Elmer, bigla itong umurong, pero naiwan sa lupa ang tatlong mahabang bakas ng kuko.
Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tumakbo siya pauwi dala ang tubig, at doon niya nadatnan si Pilo, pawis na pawis, parang galing sa matagal na pagtakbo. Elmer, sigaw nito. Kailangan na nating maghanda. Hindi ko na matiis na manahimik. Hindi agad nakasagot si Elmer. Sa totoo lang, galit at lungkot pa rin ang nararamdaman niya kay Pilo dahil iniwan siya nitong mga nakaraang linggo. Pero sa mukha ng kaibigan, nakita niya ang parehong takot na gumugulo rin sa kanya. Bakit ka bumalik? Tanong ni Elmer, malamig ang tono. Hinatid na ako ni Tito mula bayan. Elmer, nakita ko si nanay kagabi. O akala ko siya. Nasa labas siya ng bintana, nakangiti, pero yung mga mata hindi mata ng tao. Napahinto si Pilo, nanginginig ang boses. Kapag hindi tayo gumawa ng paraan, isa-isa tayong kukunin. Ayaw man niyang aminin, nakadagdag iyon sa bigat sa dibdib ni Elmer. Napagpasyahan nilang pumunta kay Mang Igme para magplano. Sa kubo ng matanda, naglatag ito ng lumang mapa ng baryo. May markang pula sa paligid ng gubat at sapa, at may itim na bilog sa mismong gitna. Dito nakatago ang pinagmumulan ng lakas ng nilalang na yon, paliwanag ni Mang Igme. Pero hindi basta-basta makakalapit. May mga bantay siya, mga nilalang na dati tao, ngayon ay alipin na. Naramdaman ni Elmer ang pagbigat ng kanyang sikmura. Kung totoo nga ito, hindi lang basta aswang ang kalaban nila, may buong hukbo itong mga halimaw na dati ring may pamilya, may buhay. Hindi kayo pupunta doon ngayon, dagdag ni Mang Igme. Maghahanda muna kayo. Binuksan niya ang isang kahon at inilabas ang ilang bagay, kutsilyong may ukit na sinaunang simbolo, maliit na sisidlan ng langis na amoy yerba buena, at isang pulseras na gawa sa pinagtagpi-tagping buhok ng kabayo. Lahat ng ito, panandaliang proteksyon lang. Hindi ito garantiya na maliligtas kayo. Habang inaabot ang mga gamit, napansin ni Elmer na nanginginig ang kamay ni Pilo. Sigurado ka bang kaya mo to? Tanong niya sa kaibigan. Hindi, sagot ni Pilo, diretso ang tingin sa kanya. Pero mas hindi ko kakayaning wala akong gawin. Magdamag silang nag-ensayo sa maliit na bakuran ni Mang Igme, paano gumamit ng kutsilyo, paano magbantay ng paligid, paano makinig sa mga tunog na hindi naririnig ng ordinaryong pandinig. Pero sa bawat galaw ni Elmer, nararamdaman niya ang kirot sa braso niya, kung saan madalas gumapang ang kambal na banakon sa mga panaginip. Parang may humihila sa kanya, bumubulong na sumuko na lang at huwag ng labanan. Sa kalagitnaan ng ensayo, may kakaibang nangyari. Habang nagbabantay si Pilo sa labas, bigla itong napaatras. Elmer, may tao sa kalsada. Lumabas si Elmer, at nakita nila isang babae, basang-basa ang damit na parang galing sa ilog, pero walang putik sa paa. Nakatayo lang siya sa gitna ng kalsada, nakangiti sa kanila. Pero habang tumatagal, unti-unti niyang binubuka ang bibig at mula roon, lumabas ang mahabang dila na kulay abo, humahampas sa lupa. Hindi na sila naghintay. Binato ni Pilo ng asin ang babae, at sa isang iglap, sumigaw ito ng sobrang taas ng boses, bago tuluyang nawala na parang usok. Naiwan lang ang amoy ng bulok na isda sa hangin. Isa sa mga bantay, sabi ni Mang Igme, na lumabas din, pinadadala na niya ang mga alipin niya para subukan ang depensa natin. Lumipas ang mga araw na parang isang linggo ng takot at paghihintay. Sa gabi, lagi silang may naririnig na kaluskos sa bubong, at minsan may mabigat na yabag sa bakuran. Sa umaga, may mga kakaibang marka sa lupa, hugis paa ng tao pero may mahahabang kuko. May mga kapitbahay na biglang nagkakasakit, nilalagnat ng walang dahilan, at may ilan na hindi na nakikita kinabukasan. Lalong dumidikit ang takot sa balat ni Elmer. Pero sa tuwing titingin siya kay Pilo, nakikita niya rin ang kapirasong lakas na pinipilit nilang buuin mula sa hiwa-hiwalay nilang tapang. Isang gabi bago ang itinakdang araw ng pagpunta sa gitna ng gubat, nakaupo silang dalawa sa tabi ng ilaw ng gasera. Tahimik lang sila hanggang sa magsalita si Pilo. Elmer, kung hindi tayo makabalik, gusto kong malaman mo, hindi ko sinadyang iwasan ka noon. Natakot lang ako.
Akala ko kapag lumayo ako, hindi ako madadamay. Pero mali ako. Hindi agad nakasagot si Elmer. Pinilit niyang pigilin ang luha. Tanga ka, mahina niyang sabi. Pero salamat. Bago sila matulog, uminit palalo ang hangin sa paligid. Wala nang kahit anong huni mula sa kuliglig o palaka. At sa labas, mula sa gubat, may dumating na tunog, mababang pag-ungol, kasabay ng tunog ng maraming paa na gumagapang sa lupa. Hindi nila alam kung ilan yon, pero sapat para manginig ang kanilang mga buto. Mula sa bintana, nakita nila ang mga aninong gumagalaw sa ilalim ng buwan. Hindi tao, hindi hayop. Ang ilan ay gumagapang, ang ilan ay nakatayo pero nakayuko, at lahat ay nakatingin sa kanilang kubo. At bago pa sila makagalaw, biglang tumigil ang lahat ng ingay. Tahimik. Sobrang tahimik. Bukas, bulong ni Mang Igme mula sa dilim ng kusina, magsisimula na. Hindi makatulog si Elmer buong magdamag. Kahit nakahiga na, nakikita niya sa isipan ang mga aninong nakapalibot sa kanilang kubo kanina. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya, hindi iyon basta pananakot lang, parang pagsukat. Parang tinitimbang sila ng kalaban. Sa madaling araw, bago pa sumikat ang araw, bumangon si Pilo para mag-igib. Ayaw sanang payagan ni Elmer, pero nagpumilit ito. Babalik din ako agad, sabi ng kaibigan. Ilang minuto lang ang lumipas, ngunit parang napakatagal ng paghihintay. Nang bumalik si Pilo, basang-basa ito, hindi lang sa pawis kundi pati sa damit. May bakas ng putik hanggang tuhod at may sugat sa braso na parang kagat. Ano nangyari sa'yo? Agad na tanong ni Elmer. Wala, nadulas lang ako sa poso, mabilis na sagot ni Pilo, iwas ang tingin. Pero may kakaiba sa boses nito, parang mabigat at may halong takot na hindi kayang itago. Sa buong araw na yon, tahimik si Pilo, halos hindi kumakain. Lalo itong hindi nagpapakita ng sugat, para bang ayaw ipakita kay Mang Igme. At doon nagsimulang kumislot ang duda sa isip ni Elmer. Pagsapit ng hapon, dumating si Dalisay, ang diwata ng ilog. Malakas ang alon sa paligid niya kahit walang tubig sa lupa. Elmer, sabi niya, may paparating. Hindi pa oras para lumusob sa gitna ng gubat, pero hindi mo rin pwedeng iwasan ang hamon na ito. Nagkatinginan sina Elmer at Mang Igme. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng matanda. May nilalang na ipinadala para subukin ang katapatan nyo sa isa't isa, sagot ni Dalisay. Kapag bumigay ang tiwala, wala na kayong laban. Napahinto si Elmer. Tumingin siya kay Pilo pero mabilis itong umiwas ng tingin. At bago pa siya makapagtanong, may kumalabog sa bubong ng kubo. Mabigat, parang katawan ng tao, pero gumagalaw na parang hayop. Nang umakyat si Mang Igme para silipin, wala siyang nakita, tanging malalalim na gasgas lang sa kahoy, at sa gitna, may iniwang piraso ng basang tela na may amoy na pamilyar. Amoy ng poso. Hindi makatingin si Pilo kay Elmer. Sa gabing iyon, habang natutulog si Mang Igme sa labas ng kubo, lumapit si Elmer kay Pilo. May tinatago ka ba sakin? Diretsong tanong niya. Wala, sagot ni Pilo, pero nanginginig ang boses. Hindi mo naiintindihan, Elmer, may nangyari kaninang umaga. May lumapit sakin sa poso. Mukha siyang tao, pero hindi masyadong mahaba ang leg, at may mga mata sa gilid ng ulo. Sabi niya, kung dadalhin ko siya sa'yo ngayong gabi, bibigyan niya ako ng kapalit. Nanlamig si Elmer. At anong ginawa mo? Tumakbo ako, mabilis na sagot ni Pilo. Pero hindi ako sigurado kung nakalayo ako sa kanya. Hindi ko alam kung sinusundan niya ako hanggang dito. Parang may humigpit na tanikala sa dibdib ni Elmer. Gusto niyang maniwala kay Pilo, pero ang mga palatandaan ay parang kumakampi sa takot niya. Sa labas, narinig nila ang mababang tunog ng pagtawa, hindi tao, hindi rin hayop. Mahaba, pabulong, at paulit-ulit. Kinabukasan, nagpasya si Mang Igme na magpaliban muna sa paglusob sa gubat. Hindi kayo lalaban kung hindi kayo buo, mariin niyang sabi. At ngayong alam ng kaaway kung paano kayo hatiin, mas delikado.
Nag-utos siya na manatili muna sa kubo at palakasin ang depensa. Pero habang abala sila sa paghahanda, may isang bagay na hindi sinasabi si Dalisay. Tuwing titingin siya kay Elmer, parang may alam siya na ayaw niyang banggitin. Nang mahuli ni Elmer ang kanyang tingin, nagsalita siya sa mahinang boses, "May dugo sa iyo na hindi mo pa kilala." "Ano nang ibig mong sabihin?" tanong ni Elmer. "Hindi lahat ng aswang ay ipinapanganak mula sa dilim," tugon ng diwata. "May ilan na galing sa liwanag pero natututo ring gumamit ng dilim kapag kailangan. Ang ina mo isa sa kanila. At ikaw, Elmer, ikaw ang magpapatuloy sa alinman sa 200 iyon." Parang tinusok ang sikmura ni Elmer sa narinig. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa na may bahagi sa kanya na galing sa liwanag, o matakot dahil ibig sabihin nito ay may kakayahan din siyang maging katulad ng mga nilalang na sinusumpa niya. Bago siya makasagot, bumigat ang hangin sa paligid. Lahat ng aso sa baryo, tahol ng tahol, sabay-sabay. Mula sa kakahuyan, may makapal na usok na gumapang papunta sa mga bahay. At mula sa loob ng usok, may mga aninong gumagalaw, mabilis, mababa, at parang sumasayaw sa lupa. Mga harbinger, bulong ni Mang Igme, naningitim ang mukha sa takot. Ibig sabihin papalapit na siya. Isa-isang nagsara ang mga bintana at pinto ng mga kapitbahay. Ang mga nanay, tinatawag ang mga anak nila para pumasok. Pero ang usok, parang may sariling isip, pumapasok sa mga siwang at umuukit ng mga hugis sa hangin. Sa isang iglap, sa mismong harapan ng kubo nila, lumitaw ang isang anyo, mahaba ang leeg, at may 2 pares ng mata na umiilaw sa dilim. Ngumiti ito, pero ang ngiti ay puno ng ngipin na parang sapating. Tumingin ito kay Pilo. "May utang ka sa akin, bata," sabi nito, boses na parang nabuo mula sa alon ng dagat at hampas ng hangin. Bago pa makagalaw si Elmer, kumapit ito sa braso ni Pilo at biglang naglaho sa gitna ng usok. Naiwan si Elmer na nanginginig, hawak ang mutya, at puno ng galit at takot. Sa likod ng kanyang isipan, narinig niya muli ang boses ng kambal na banakon, "Kung gusto mong mabawi siya, kailangan mong tanggapin kung ano ka talaga." At doon niya naintindihan, ang laban ay hindi lang laban ng tao, laban sa halimaw. Ito rin ay laban niya laban sa sarili. Naramdaman ni Elmer ang biglang pag-init ng paligid, kahit malamig ang gabi. Sa harap niya, lumalabo na ang usok pero ramdam niyang malapit lang ang kaaway. Nasa loob ng usok si Pilo, dinadala palayo, at bawat segundo ay parang tinatanggal sa kanya ang tanging tao na hindi siya iniwan ng tuluyan. Humigpit ang kapit niya sa mutya. Parang buhay ito, may tibok na umaayon sa bilis ng kanyang puso. "Elmer," tawag ni Mang Igme mula sa likod, hawak ang kutsilyong may sinaunang ukit. "Ngayon na. Huwag mo nang hintayin pa." Pero parang nag-freeze ang katawan ni Elmer. Hindi lang ito laban ng armas, ito'y laban sa sariling takot, sa posibilidad na baka tama si Dalisay, na baka siya man ay may dugo ng halimaw. Mula sa makapal na usok, lumabas ang nilalang. Mas malaki ngayon, mas malinaw. Ang balat ay parang pinaghalong tuyong kahoy at balat ng ahas. Ang mahahabang kuko ay kumikislap sa ilalim ng ilaw ng buwan. Ngunit ang pinakanakakayanig ay ang mukha nito, hindi buong halimaw, kundi may halo ng mukha ng kanyang ina, parang nilalaro ng nilalang ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang puso. "Anak," bulong nito, halos eksaktong boses ng kanyang ina. "Halika na. Tapos na ang lahat ng paghihirap mo." Napaatras si Elmer. Sa gilid ng paningin niya, nakita niya si Dalisay na umiiling, parang sinasabing huwag magpadala. Pero mas malakas ang hatak ng boses na iyon, parang sinasakal ang kanyang kalooban. Mabilis na lumapit ang nilalang, hawak pa rin si Pilo. "Isang yakap lang, at maliligtas ka sa lahat ng takot," dagdag nito. Nakita ni Elmer ang mga mata ni Pilo, puno ng takot, pero may isang tingin na parang nagsusumamo, "Huwag mong ibigay ang sarili mo." Sa isang iglap, gumalaw si Elmer. Inilagay niya ang mutya sa palad at kinuha ang kabibe mula sa bulsa. Sa unang beses mula nang ibinigay sa kanya, pinagdikit niya ang dalawa.
Sa isang matinding liwanag, parang bumukas ang isang kurtina sa hangin. Nakita niya ang tunay na anyo ng nilalang, wala ng anyo ng ina niya, puro itim na laman, mga mata na walang balintataw, at bibig na hanggang tainga na puno ng matutulis na ngipin. Sa mga kamay nito, ang braso ni Pilo ay may marka ng mahahabang sugat na tila kumikirot pa kahit hindi gumagalaw. Napasigaw ang halimaw sa liwanag ng mutya at kabibe. Nabitawan nito si Pilo na agad bumagsak sa lupa, nanginginig. Pero hindi pa tapos, sa isang iglap, lumusob ito kay Elmer, mabilis na parang kidlat. Sa sobrang bilis, hindi na niya nagawa pang umiwas. Nahawakan siya sa balikat, at ramdam niya ang lamig na parang kumakain sa kanyang laman. Elmer, sigaw ni Mang Igme, sabay hagis ng kutsilyo. Nasalo niya ito sa kaliwang kamay, at sa isang desperadong kilos, sinaksak niya ang nilalang sa tagiliran. Pero imbes na dugo, lumabas ang makapal na usok at parang sumisigaw na hangin. Napatumba si Elmer sa lakas ng pag-atras ng nilalang. Sa gilid ng kanyang pandinig, narinig niya si Dalisay, wala kang panalo sa sandatalang. Kailangan mong pumili, tanggapin ang dugo ng ina mo o mawala sa dilim. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi, pero naramdaman niya sa loob ng dibdib niya ang matinding init, parang apoy na gustong kumawala. Napatingin siya sa kambal na banakon, naroon sila, nakapulupot sa kanyang mga braso, hindi sa anyo ng ahas, kundi parang marka sa balat na kumikislap sa pilak. Naramdaman niyang lumakas ang katawan niya, at sa bawat galaw, bumibigat ang hangin sa paligid. Ang mga mata ng nilalang ay tila natakot sa nakikita. Ikaw ay, pero hindi nito natapos ang sasabihin. Mabilis na umatake si Elmer, hindi na takot ang nag-uudyok sa kanya, kundi ang galit at pangako sa sarili na hindi niya hahayaang mawala si Pilo o ang ibang inosente. Sa bawat hampas ng kutsilyo at bawat kilos ng katawan niya, parang may kasabay na puwersa mula sa lupa at tubig. Ang mga puno sa paligid ay umuugong, ang lupa ay umuuga. Sa huling pagsugod ng nilalang, inunahan niya ito, tinusok ang mutya sa mismong dibdib nito. Isang nakakabinging sigaw ang umalingaw-ngaw, at sumabog ang liwanag na pumuno sa buong gubat. Napaatras si Elmer, halos mawala ng malay. Pagmulat niya, nakahandusay sa lupa ang katawan ng nilalang, pero hindi abo o usok, tao. Isang matandang babae, payat, mahaba ang buhok, at may mga mata na puno ng luha. Patawarin mo ako, bulong nito, bago tuluyang pumikit. Hindi niya alam kung bakit, pero may parte ng mukha nito na pamilyar, hindi ganap na ina niya, pero parang kamag-anak, parang koneksyon sa dugo na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Bago pa siya makapag-isip, narinig niya ang tinig ni Dalisay, hindi pa tapos. Ang katahimikan ngayong gabi ay panandalian lang. Ang pinagmula ng sumpa ay nasa gitna pa rin ng gubat. Tinulungan niya si Pilo makatayo. Mahina pero buhay ito, at kahit may sugat pa, mumiti. Akala ko iiwan mo na ako, biro nito, kahit nanginginig pa rin. Hindi kita iiwan, sagot ni Elmer, ramdam ang bigat ng bagong kaalaman sa sarili niya. Habang bumabalik sila sa baryo, napansin ni Elmer na dala pa rin niya ang mutya, pero wala na ang kabibe. Nang hanapin niya sa paligid, wala na rin ang katawan ng matandang babae. Tanging malalalim na marka ng kuko sa lupa ang naiwan, patungo sa mas malalim na parte ng gubat. At sa hangin, kahit mahina, narinig niyang muli ang pamilyar na tinig, "Anak, babalik ako." Sa sandaling iyon, alam niyang ang laban ay ngayon lang nagsisimula. Bumalik si Elmer at Pilo sa baryo ng mabigat ang mga paa at mas mabigat ang dibdib. Hindi nila dala ang katawan ng halimaw, pero dala nila ang bigat ng mga nangyari. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Elmer na parang may nakamasid pa rin sa kanila mula sa kadiliman ng gubat. Hindi iyon takot lang, iyon ay isang paalala na may iniwan pa siyang laban sa likod. Pagdating sa baryo, sinalubong sila ng mga taong gulat na makita silang buhay. Ang ilan, agad silang tinulungan, ang iba, tiningnan sila na may halong pangamba. Kahit tapos na ang gabing iyon, parang mas malinaw na sa lahat na may masama pa ring nagkukubli sa paligid. Si Mang Igme ang nagbukas ng salita sa mga tao, ikinuwento ang nangyari,
pero iniwasan ang mga detalye tungkol sa dugong nananalaytay kay Elmer. Alam niya, hindi pa panahon para malaman ng lahat. Nang makauwi, hindi agad nakatulog si Elmer. Nakaupo lang siya sa gilid ng banig, hawak-hawak ang mutya, iniisip ang sinabi ni Dalisay at ang huling tanong na naiwan sa kanya, kung sino talaga siya at bakit siya ang pinili ng sumpa. Sa isang sulok, si Pilo ay mahimbing nang natutulog, pagod at sugatan pero ligtas. Sa kabila ng lahat, may kirot sa dibdib ni Elmer na hindi mabura, ang imahe ng halimaw na naging tao, ang pamilyar na mga mata nito, at ang posibilidad na kamag-anak niya yon. Kinabukasan, dumating si Dalisay sa kubo, dala ang maliit na sisidlan na yari sa kahoy. Ito ang kabibe, sabi niya, inilapag sa harap ni Elmer. Bumalik ito sa akin matapos mong gamitin. Hindi ito basta sandata, ito ay bahagi ng bantay ng baryo mo. At ngayon, ikaw na ang bantay na yon. Hindi agad nakasagot si Elmer. Tumingin siya kay Pilo na nakikinig sa gilid. Paano kung hindi ko kaya, tanong niya. Paano kung tama sila? Paano kung kalahati ko ay kagaya ng nilalang na yon? Umupo si Dalisay sa tabi niya. Hindi ka nilikha para maging kagaya nila. Ang dugo ay isang bahagi lang. Ang tunay na anyo ng tao ay nasa pinipili niya. At kagabi, pinili mong iligtas kahit pwede kang tumakas. Napabuntong hininga si Elmer. Sa unang pagkakataon, medyo gumaan ang pakiramdam niya, pero alam niyang hindi iyon matatapos sa isang gabi. May mga tao sa baryo na nagsimulang iwasan siya, marahil dahil sa mga bulong-bulungan. Pero mayroon ding ilan na lumapit at nagpasalamat, dala ang pagkain o simpleng ngiti. Sa mga sumunod na linggo, nagsanay siya kasama si Mang Igme at Dalisay. Tinuruan siyang gumamit ng mutya at kabibe hindi lang bilang armas, kundi bilang pananggalaban sa mga nilalang na magbabalik. Natutunan din niya kung paano basahin ang mga palatandaan sa paligid, ang katahimikan ng gabi, ang galaw ng tubig, at ang mga aninong hindi gawa ng tao. Si Pilo naman, kahit pilay pa, ay hindi iniwan ang pagsasanay. Kung ikaw ang bantay ng baryo, ako ang bantay mo, biro nito, kahit seryoso ang mga mata. Ngunit hindi rin nawala ang mga pangamba. Isang gabi, habang mag-isa sa tabing sapa, nakita niya sa refleksyon ng tubig ang sariling mukha na saglit na nagbago, ang mga mata ay kumislap sa pilak, at sa gilid ng labi ay may aninong parang ngiti ng halimaw. Napaatras siya, hawak-hawak ang mutya. Hindi niya alam kung imahinasyon lang iyon o paalala na may dugo pa ring nananahimik sa loob niya. Binalak niyang itanong ito kay Dalisay, pero naunahan siya ng balita. Umalis na raw si Dalisay papunta sa ibang baryo na inaatake ng mas marami pang nilalang. Iniwan lang nito ang mensahe sa kanya, huwag mong hayaang ang dugo ang magdikta sa'yo. Kapag dumating ang oras, piliin mong maging tao. Lumipas ang mga buwan, at unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Pero sa puso ni Elmer, alam niyang hindi iyon tunay na kapayapaan, kundi pahinga lang bago ang susunod na unos. Hindi man bumalik ang halimaw na napatumba niya, may mga kakaibang pangyayari pa rin, mga hayop na nawawala, malamig na hangin sa 10 oras ng gabi, at mga mata na minsang lumilitaw sa kakahuyan kapag nagbabantay siya. Minsan, naupo siya sa ilalim ng punong mangga, tinitingnan ang mga bata sa baryo na naglalaro. Napangiti siya nang makita si Pilo na pinapagalitan ng ilan dahil sa ingay. Noon niya naisip, kahit gaano kadilim ang nakaraan at ang panganib na paparating, may mga bagay pa ring dapat ipaglaban, hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga taong umaasa, kahit hindi nila alam ang buong kwento. Isang gabi, habang nagbabantay sa gilid ng gubat, nakita niya ang dalawang maliit na liwanag na kumikislap mula sa malayo. Pilak. Alam niyang hindi iyon ordinaryong hayop. Pero imbes na matakot, tumindig siya, hawak ang mutya at kabibe. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang lumapit. Hindi niya alam kung ito ay babala o paanyaya, pero sa bawat hakbang, mas malinaw sa kanya na ito na ang buhay niya ngayon, isang buhay na haharap sa dilim, pero hindi magpapalunod dito. Sa huling sandali bago tuluyang lamunin ng anino ang kanyang anyo, lumingon siya sa baryo,
sa liwanag ng mga apoy sa bawat kubo, sa katahimikan na minsan niyang pinangarap. Alam niyang hindi perpekto ang mundo, at hindi lahat ng tanong ay masasagot. Pero natutunan niya ang isang bagay na mas mahalaga, hindi mo kailangang maging malinis para maging mabuti, minsan, sapat na ang patuloy mong pagpili na labanan ang dilim. At sa gabi ring iyon, habang ang hangin ay dumadaloy mula sa gubat patungo sa baryo, dala ang malamig na amoy ng lupa at dahon, alam ni Elmer na hindi na siya basta batang ulila. Siya na ang bantay ng lihim, ng takot, at ng pag-asa ng kanilang mundo.